Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! Grabe yun, ang lakas nun, pre. Mas malakas yun sa kanina. Mas malakas ako yan. Gusto ko yung yung anti-support podcast na namimiyok-miyok eh. Taon-taon kagabi nung in-edit ko po. Anong episode yung kaya? Yes! Kagabi yung anong amoy ng daipu ng babae. I see. Yung taon-taon nga ako gago kasi yung umpisa doon. Kasama natin suplado. Oh, anong amoy ng daipu na naranasan ni Suplado Moto and Treat? Uy, gago, hindi! Gumagano siya. Sinama ko siya. Nakakatawag gago. Sinama ko yung intro. Shoutout kay Suplado Moto, tropa yan. Si Suplado Moto yung hindi ako nahirapan na kumonekta. Oo, agree. Siguro kasi sobrang nagpakita rin siya ng vulnerability and transparency, I think. And wala akong nararamdamang, hindi siya nagbabasa sa atin. Ito yung nararamdaman ko. Then sana mapanood din Suplado to. Hindi ko naramdaman yung gano'n na wala siyang tinitignan na what's in it for me, what's in it for them. Wala, parang I'm here para mag-create ng bond. And saya lang. Oo, agree. Oo, yun lang din. May gano'n siyang aura, no? Tsaka sabi niya rin naman sa akin na sobrang natutuwa daw siya dito sa ginagawa natin. So gusto niyang, yun, makisama dun sa saya na yun. So, parang tropa lang din talaga. Kumbaga parang yung feeling na may niyaya ka dyan na, pre, tara, basketball tayo. Parang ganun lang. Casual na casual lang. Walang kahit anong ego or what. Baba lang talaga. Hindi siya pikunin, no? Naasar ko siya sa gusto. Anong amoy ng daipu in 3-2. Taon-tawa ako na panood kagabi. So isa daw inaralan sa Army, puso ko nasa agrikultura, magsasaka, magpagupit kayo sa Slick and Dapper sa President Ab, Golden Boy Boxing Gym Club. Diyan sa Metro Fight Club, diyan kayo mag-ensayo rin, okay din diyan. At mga kabataan, ingatan nyo yung pera nyo, huwag kayong malito sa gender nyo. Josh on point pare sa lahat ng social media kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango, available mga perfumes natin sa TikTok Shop at Shopee. Link na sa description. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. Assets sa lahat ng social media accounts. Pumunta kayo sa Facebook ko, meron doon link ng Discord. Pasok ka doon, mag-uusap tayo ng mga sikreto. Tapos isa-shoutout ko pa rin. Ganda ng jacket mo Oo, ganda ng jacket. Essential siyang boy. Oo nga eh. Bigay ni, sponsor natin yan, si, Underground Unlimited by Jao. Alam mo na pinuntahan ko siya, naligaw ako kasi pagdating sa Parañaque. Nakamotor ka? Nagmotor ako. Sinabi ko sa kanya, nagmamotor talaga ako. Ang dami ko nakita na pangalan nung shop niya. Ang dami lalabas sa Waze. Underground Unlimited. So marami siyang branches pala? So, nung nagkita na kami, Naka-register niya sa location madami. so nagkita na kami. Sabi ko, ba't ginandawin? Ikaw ba lahat yun? Oo, ako lahat yun. Siya lahat yun kasi nagpapalipat-lipat siya. May game na rin talaga siya sa business eh. Doon napansin ko sa kanya eh. May alam talaga siya sa business. Mga nitty-gritty ng business, talagang pinagdadaanan niya. Kaya natuwa ako sa kanya dun sa part na yun. Ayos. Shoutout sa'yo. Tayo, nandyan ang puso natin sa mga lalaking di ba? Gumagrind eh. Umahasil. Rep niyo. Ibang niche lang siya. Ibang niche siya. Hindi siya katulad sa atin na tayo naaalala tayo dahil sa mga principles na inaano natin na binabanggit natin sa internet. Tsaka kasi nagda-live selling nga siya ng mga pamorma. Yeah. Speaking of forma pare, tawag dito? Layo niyan. Tip lang to tip. Tip lang to kasi puta na dumami yung tigyawat ko ngayon. Ito sa ilong Hindi ba normal naman pag summer? Meron din ako to. Meron ako dito, 3 sa mukha, isa dito. Napansin ko pare, napadalas yung sweets ko this past few days. Cake, ganyan. Cake? Na-observe ko na pare, kaya kung may problema kayo sa mga ganyang pimples, sa diet din talaga Tulog, diet. Uyat, no? Oo. Pero ako, pansin ko, sweets. Pag napapadami ako ng ganyan,
kinabukasan, putang ina, tinitigyawat to. So, pagka ganyan tinitigyawat kayo, para bawasan nyo yung switch ninyo. Yan yun, isa nagpapatrigger. Yan, ang dami, 3 kagad, oh. Inang sakit tuloy. Isang ano ko rin, kwento ko pagdating sa pimples na yan, panahon ng Axie Infinity. Alam na, ano yung Axie Infinity? Na-interest ka ba dun bilang gamer? Oo naman. Nainis nga ako dyan, na-stress ako dyan. Nilaro mo rin. Shoutout kay Kuya Rocky. Kasi binibigay sa akin ni Kuya Rocky, tangin ang papangit ng setup eh. Kuya Rocky, alam mo yan. Tangina, least favorite mo ako dyan sa mga player mo eh. Shoutout sa'yo, nanonood kasi ito si Kuya Rocky. Alam niya na yun, na-stress na ako kasi chinachat ko siya nun. Tangina naman Kuya Rocky, hindi ko maabot yung goal. Nakakabwisit yung putang inang ano ko, yung combo ko. Tangina na sa akin kasi Chop Suey. Yung mga ano niya, ibang player niya, ang gaganda ng setup, pare, naka-bird. Bird plant. Di ba solid na yun that time? Tangina sa akin, Chop Suey, pre. May beast ako sa gitna, may plant ako sa unahan na anggulo ng skill. Tapos yung dulo ko isda. Tangina, isda, beast, plant. Ang pangit! Tanga na legit gamer, di ako nagkamali. Nakakabwisit, Legit putang gamer ina. talaga to eh. Kaya pre, gusto ko lang sabihin talaga yung frustration ko ng grabe. Kasi may goal kami. Parang 1-4 ata. 1-4 yung goal. Dapat. MMR. So, tangin ang baba na nun, di ko pa maabot. Pero nakakabuisit. Tapos, Kasi napupuyat mga ako. nagto-2,000 na, di ba? 2K yung pag bird plant ka, sure ball 2K yun. Tanga ka na pag di mo na 2K yun. Sobrang asar ako kasi napupuyat ako, pre. Tapos may work pa ako bukas. Extra money ko lang siya eh. Tapos naiinis ako. Tangina. Tapos, sabi ni Kuya Rocky nun, sige, papalitan ko yan. Pinalitan. Tangin ang pangit pa rin. Ang pangit pa rin ang pinalit. Ang ginagawa niya sa'yo ata, yung mga hindi nag-work doon sa mga nasa taas niyang scholar, sa'yo ibinabato. Siniswitch niya. Tapos sinilip ko yung ano ni Boloy. Shoutout kay Boloy. Tangin na. Kasi si Boloy naman kasi talaga, good investment talaga na player. Kahit Dota days pa lang namin, nalimaw talaga yun. So hindi ko rin masisisi si Kuya Rocky. Siya may aring slick and dapper, by the way, si Kuya Rocky. So hindi ko siya masisi kung bakit yun ang binigyan niya ng the best na Axie. Kasi nga, parang mas magaling nga sa akin yung kahit sa Dota dati. Ang ganda. Pagtingin ko sa kanya, putang ina, bird plant parent, kunat, boy. Tapos di ba yung bird nasa unahan yan? Ang taas ng speed di ba? So nauuna ka, papatay niya kagad yung isda. Pang. Yan, so anong nangyari niyan? Yung utol ko, ang tagal din ako kasi nag-hype yung Axie. Umabot nga sa point na si Alodia, di ba? Sabi niya, sige na nga, mag-stream na ako. Kinukulit na siya ng mga tao eh. Mag-stream ka ng Axie. Kasi nagka-hype talagang grabe. Tapos yung utol ko, nililigawan ako. Axie tayo. Tapos finally, nag-decide na ako. So parang nung nag-decide ako na, sige nga, largahan natin. Yung pakiramdam ko all in, physically, mentally, all in. Binili ko siya ng Axie niya. Tapos yung mga hindi nag-work na akong gumagamit. Ang nangyari sa akin nun, pre, 2 araw halos, gising ako, nag-a-Axie lang ako. Papataas ka na MMR no? Oo, kasi, yung hindi naman kagandahan ng lineup na bili ko, around 90,000 ang ginastos namin dun. So may pakiramdam talaga sa akin na grind. Ganon siya. 2 araw, laro lang talaga ako. Kakain lang ako saglit, kaya tutulog lang saglit. Nung ginawa ko yun, basta halos 48 hours yun, instant yung tigyawat ko, dami. Binulutong ka ng tigyawat. Oo. Una, diba, 2 araw. Tapos finally, nagpahinga na ako ng mahabang tulog. Gago, ibig sabihin stress ka. Oo, wala ko ibang ginawa. Nasa kwarto lang ako. Dun sa inuupahan ko nga. Kasi, kaya ako rin naman nagawa yun na straight 2 days. Kasi nga, hindi pa 100% operational yung trabaho namin that time eh. So talagang napukusan ko talaga siya. Pagkatapos nung pahinga ako, naramdaman ko na hindi pa siya kulay tigyawat, pero pag hinawakan mo yung pisngi ko, Bumubukol na. bubukol na. Sabi ko, shit, alam mo na kung saan pupunta. Tapos yun, ang dami. Alam mo bakit pa naman sa akin pag pinipulse ako, itim ang kulay. May time din na ganyan yung sa akin eh. Oh, pero mas okay pa nga. Nagiging dark spots. Dark spot. O, ganun yung ano ng Ako balat din. ko. Pares tayo. Oh. Ang tagal nun. Isipin mo, 2 araw ko lang titrabaho para pagtubuan yung pimples yun. Ang tagal, halos mga 8 months ata. Pero ang natutunan ko solusyon nun, nagpahid din ako ng kung ano-ano. Gusto ko na matanggal to kasi nahihiya rin ako eh. Nahihiya ako. Baka mataas ka rin sa asukal nun, panay kape ka. Kasi masarap kasi mag-aksi habang nagkakape. Kape, pasok. Halo no? Puyat boy. tsaka sugar.
matik, pimple. Pero aminin ko, ang sarap talaga ng Axie maglaro Gigil, no? Oo, tapos nakakabuisit din. Kagigil, pre. Paano pag may pera kasing involved Tangina Oo. nakakagigil Iba, naman talaga. iba. Kaya magigets mo nga yung mga mayayaman na nagsusugal eh. Gago, ang lakas ng SLP nung nabutan ko. Parang isang linggo. Bulok yung lineup ko Pero 1 week nakaka 9K ako, 8K pesos. Oh, ganun talaga. Ang taas ang SLP nun. Pero bulok pa yung lineup ko What more sila bolo. Yung laki na kinikita nila. Naingit talaga ako. Pero mahal din kasi ng setup. Mahal din, mahal. Kaya nga, sa kwentada ko noon, ang nailabas ko sa pag-aaksi, around 500,000 na ilabas ko dyan. Tapos naibalik yung 250, Talo yung kalahati. talo yung kalahati. Oo, marami talaga natalo dyan. Ang mga maswerte dyan, yung mga nag-decide nung lumabas na kay Jessica, di ba? Mm. Nung na-TV na, nag-out na yung iba. Yun ang mga solid na tumamasa. Oo. Kasi dapat marunong ka rin tumingin ng ganun no? Alam mo yung effect nung nangyari na to para, ganun naman talaga sa market, di ba? Sa Josh, stock sugal market. din yun. Siguro. Sugal din yun. Sugal Yung din. time na pag umout ka ng ganon, sumugal ka pa rin. May kaba ka pa rin doon. May kaba ka pa rin. Tama ba yung decision ko? Pero sabihin ko sa inyo, yung aksi ko nabubuksan pa rin. Pero talagang ang liit na lang ng value. Wala na, benching ko na lang. Oo, ang liit na. Nandyan pa rin, pre. Pero ang liit ng value. Ayaw mo nang pansinin. Hindi mo na lang titig. Yun ang solusyon eh. Hindi mo na lang titignan. Parang gasolina. Huwag mo na lang tignan. Tang ina mo, Jiho. Gago Ba't ka. nga ba bumaksak yan, pre? Yung aksi na yun. Alam mo yung Nagayawan na. history. Nagayawan na yung mga tao. Nagayawan. Nag-pull out. Gayawan. Pero wala bang kinalaman yung mismong may-ari ng aksi? Talaga lang yung ang mga users ang nag-ayaw o may ginawa yung may-ari? Meron din. Kasi kulang sila sa sunog. Kulang sila sa burning ng SLP. Hindi nila alam paano i-burn. Oo. Kasi ang nangyayari, tol, oversupply. Yan. Kaya nagmura yung SLP. Ang nangyari, di ba, pag nananalo ka, nakakakuha ka ng SLP. So, lahat kami, nakakakuha na nakakuha, pero hindi nasusunog. So, pag hindi nasusunog ang isang bagay at sobrang dumadami, nawawalan ng value. Pinipera ng tao. So, actually, kung ipapasok ko yung perspective mo, which is, eto totoo to, ang magagawa kasi ng may-ari doon, kung for the community talaga, yung kasi yung ginagawa niya for the gamers community, yung pinaldo nila, wag nyo ilabas. Isa kayo sa magsasakripisyo, dyan yung pera nyo. Pero kasi, may rin nag-pull out din sila ng pera eh. Malamang yun. Yun na nga yun eh. Pinera rin nila eh. Pero kung concerned kayo sa community, dyan nyo lang yung pera nyo. Para yung mga tao pa, o may selfie pa. Kagawin mo ba yan? Siyempre, hindi, di ba? Nakita rin nila yung market nila na pababa na. So, kaysa sa kami yung malugi, Kayo na lang. out na kami. Kayo na. Grabe, no? Pilipinas talaga ang pinera nila. Alatang sa Pilipinas eh. Kasi nung nawala na yung hype sa Pilipinas, wala na. Kasi kung sa ibang bansa, patok din siya. Pati sa Indonesia, pasok. Pati sa Indonesia ba? Southeast Asia, pinaka nadali. Kasi nga, sa sobrang mahihirap tayo dito sa Southeast Asia, karamihan, ang dali natin mauto sa mga fast money. Si Manny. Kaya nga putang ina, hanggang ngayon bumibenta networking sa atin eh. Oo. Tangina, dito na lang naman gumagana yan. Sa first world, sino matatarantado mo sa ganyan? Ang mga Pinoy kasi talaga fast money, fast money. Tara, invest. There's no easy. When it comes in business, talagang slow. Ano ba, drastically o dramatically? Dramatically, di ba? Hindi, dramatically, yun eh. Gradually. Gradually ba? Tama ba? Pag slow, gradually. Oo, gradually, sure. Oo. Dramatically, yun yung hype yun. Okay. So, mabagal na yan, Na ang proseso. business, o kahit nga 1%, 2% lang ang kita mo dyan, yun yung real business. Totoo. Hindi yung tangina gaya nung tinatamasa natin sa SLP. Tangina. May dopamine kasi sa ganun no, na pag sinabihan ka talaga ng tao na, lalo na pag wala ka pang experience. Number one talaga pag wala kang experience eh. Pag may isang araw, may isang lumapit sa'yo, ako masasabi ko, tayong tatlo, may kakayanan tayo mang ganun. May kausap kang walang alam, gusto mo mabago yung buhay mo, ganito gagawin mo para pumera ka. Sundin mo lang to. Gaganunin mo lang siya eh. Tapos siya, magdodopamine sa kanya na, wow, yung ganda nun, Hindi na siya mag-iisip, wala ng logic nun, wala ng intelligence nun. O sige, ito pera ko. Ikaw na bahala. Ganun na nangyayari sa ganun eh. Naaalala ko nga after niyang ano yan? Aksi na Aksi. yan.
meron na naman kasi nakita niya yung market na yan na pwede palang perahin yung mga ganyang klase ng bagay. After niyan yung yung NFT naman eh. Alam mo yun, naabutan yung NFT. Nawala rin yun. Hindi, Nawala rin yun, pre. magkasabay yun. Kasi NFT, Sabay ba yun? ang Axie considered NFT siya eh. Okay. Parang digital. No, digital. Part Non-fungible. ng NFTs yan. Oo. Pero yung sinasabi ata ni Josh, yung NFTs, yung may mga memes, Mga JPEG. portraits. Mga JPEG. ganun din. Oo. Oo. Totoo. Pang tax evasion lang yun that time. Yung talaga, hindi ako na-fall doon, pre. Putang ina, alam kong saglitan lang. Parang 3 months lang ata tinagal ng NFT na yun. Pinuha pa sila Snoop Dogg, no? Grabe rin yung hype. Grabe rin yung hype noon. Talagang, ano nga tawag dito? Nire-ridicule na nga yung pagka may NFT ka, nire-ridicule ka. Puta na, screenshot ko yun. Meron na ako. O, libre lang. Ginagano na sila. By that idea, talagang talaga siya, hindi siya sustainable eh. Na isang JPEG pagkakapira mo. Pero ang daming na full. Oo. Di ba? Ang daming nga nag-rug pull din sa mga ganyan. So, Axie, NFT, alam mo, mainit na sa mga nagte-trending ngayon. MILF. MILF. Uy, putang ina. Ganda ng pagkakapasok mo doon, boy. MILF, ano yun? Mga rebelde yun ah. Ay, rebelde ba sila? Ay, hindi ko alam ah. Gago! Hindi ko alam! Hindi ko alam. Uy, balik mo na nga lang yun. Balik mo na lang yun, pre. Hindi, MILF is, ma'am, I love to F. Oh, yun nga. Oo. Kung rebelde bala kayo dyan. Hindi namin alam yan. Gago! Balik mo yun, alanganin tayo dun. Ilang minutes yun? 16 minutes. Okay, 16 minutes. Pero yun na nga, pare, MILF, no? Putang ina. NFT, MILF. May nababalita kasi ngayon, pare, kaya napasok yun, may nababalita na isang 30 years old na newscaster. 34. 34, to be exact. May ka-relationship na isang, ano bang liga yun? Tropa. NCAA or UAAP. Parang doon lang sa dalawang yun. Ano Letran, ano ba yung Letran? University rin, Letran. Pero NCAA ata. Hindi, UAAP yun, pre. UAAP yan. Letran Knights. Letran, Pag U-belt, UAAP. Kasi yung Adamson, naalala ko, UAAP yun eh. So, pagka U-belt ka, Gago, durog kayo lagi ah. Oo eh. Di ko naman pinagmamalaki. Di nga ako nanonood ng games eh. Naalala ko nung nasa Adamson ako, kasi may break time nga na 3 hours, di ba? Nagpupunta kami dun sa gym training yung mga varsity. Superstar talaga tingin ko sa kanila. Kahit hindi na ako, college hindi na ako addict sa basketball eh. Wala na, nag-decide na ako na ayoko na eh. Panakita ko silang superstar kasi ang lalaking tao. Lalaking tao. Lakas ng dating. NCAA sila, hindi sila UAAP. Talaga? Hindi sila part ng UAAP. NCAA. Nakakita ko ng mga varsity, puta, angas itong mga to, lakas ng dating nito. Sa school talaga, maangas ka talaga pag varsity ka. Kahit bangko ka nga eh. Magkaka-chicks ka talaga. Lalo na pag may potential ka tapos na i-scout ka na mapupunta ka sa Pro League. Kaya bonus na lang kahit hindi ka gwapo. Bonus na lang pag gwapo ka pa. Yung may konti, kahit hindi solid gwapo yung konting dating na lang. Diba? Tapos may confidence ka. Dagit talaga sila. Naka-experience ako niyan, pre-college ako. Meron kami naging kaklase kasi irregular, di ba? Meron kami naging kaklase na, yung mga varsity kasi irregular. So, pumasok sila doon kami regular pa lang kami, parang first year college ako noon, or second year college, I forgot. Basta yun. So, yung pag regular ka kasi, kayo yung parang magka-classmate talaga sa lahat ng subject. Pag irregular, hindi. Ganun, magkabaliktad. Dahil mga varsity sila, irregular sila. Tangina, na-experience ko yun. Pre, may kaklase kaming irregular na varsity. May itsura pa. Tangina, yung mga babae, kitang-kita mo talaga yung pagkauhaw eh. Nag-iingay yung mga alam mong tahimik. Mga nagpapapansin Tapos talaga. hindi nila mapigilan gumalaw, di ba? Hindi. Tapos, ang star pa ng pasok niya, kasi syempre, parang first day of school, parang first week or first month ng school year. So, tas inintroduce na siya, pasok pa siya. Nandun na kami lahat sa loob ng classroom, inintroduce siya nung Matangkad? we have a regular student here. Visual ka, puto, pasok siya. Ang tangkad niya siya, pinakamalaki sa amin eh. Tangina, nakaano ka? Dapat tawag dito, sa buhay, kumbaga, Angat ka pa rin. may bops ka kagad eh. May bops ka. Sinilang ka ng may bops. Tanga-tanga ka na lang pag di mo pa nagamit eh. Oo. Tapos yung mga babae, putang ina, talagang kita mo nagtinginan, nagngitian. Ba kasi pag matangkad talaga, pre? Oo,
by that time, siguro nasa anong height ko, mga 5'8", 5'10". Angat na rin ako sa iba, pero nung dumating siya, pukin ng inan to. Alam mo kaagad na potential na kalaban. 6 feet? Pero tropa naman siya, pre. Hindi ko na lang babangitin yung mga pagpasok naman niya. Dahil, syempre, kami rin yung cool kids, no, kasi dancer kami sa varsity. Parang nagkaanuhan lang din. Pre, basta. Tangin na, napanood ko, yung practice niyo, panood nyo namin, mga ganong bola-bola lang shit. Pero puta, kita mo doon, pre. Kita mo doon yung women nature talaga na, hindi ko naman kilalang babae ito na nagdadaldal. Bakit ngayon parang ang haliparot mo dyan? By break time pa, pre. Break time, sumama siya sa amin. Marunong din makisama eh. Break time, bili kami pagkain, tas doon namin kakainin sa classroom. Putang ini mga babae. Kailan practice nyo? Anong name mo? Kunyari, hindi kilala mo naman yan. Oo. Kunyari hindi kilala. Oo. Kita tanong yung pangalan, varsity nga yan, kilala nga yan. Pero usually naman sa mga varsity na ang chill lang din nila eh. Parang di nila tinitignan ng mali siya yung ibang babae rin eh. That time wala pa kasi hindi masyadong ganung thinking. Oh. And most players din naman that time ng mga bata pa, college, Walang game din. walang game talaga. So hindi nila napapansin yung choosing signal lang gano'n. Hindi. Parang patay mali siya. Pero malupit pa nga. Kaya meron akong tropa na lupit din talaga nun eh. So meron na mga magagaling mag-basketball. Siya, nauna siyang manyakis bago yung basketball. Totoo? Oo. May game na siya. Wala pang basketball, may game na siya. Matindi, patay kayo dyan. Oo, kaya nga alam mo in a way na bilib din ako dun sa taong yun eh. Dun sa hindi makaka-height ko lang siya, pero basta iba talaga presence ng taong yun. Tingin ko mas nakakaraming kilala mo yun, yung pinag-usapan natin. Okay lang ako Mas nakakarami pa siya kaysa dun sa mga varsity, sabihin ko Na mas sa'yo. magaling, na mas magaling. Na ano mas Hindi ba siya varsity? Hindi, Nag-varsity rin nag-varsity yun. siya, huli na. Medyo na huli na. Matagal niya ng gusto, pero huli na. Pero nauna nga yung game niya nga sa babae. Iba rin eh, iba talaga yung tao na yun. Mas may game siya kasi doon sa mga varsity. Mas nakakarami, yun nga, magagaling yung mga yon. Mas matatangkad sa kanya. Kasi mga 5'6" nga lang din ang height niya eh. Pero masasabi ko, mas nakarami yung tao na yun. Mas na-maximize niya. Mas na-maximize niya. Kaya kung varsity ka ng college, alam mo anong player, any sports, i-maximize mo na yan, sulitin mo na dyan. Kasi pag graduate mo dyan, back to normal ka dyan pag di ka Totoo. nakapag-pro. Totoo. Gago, balik supot ka dyan. Pag, yung power mo ng fame na yan dyan sa school nyo na yan, pag di mo na-maximize yan, sayang, manghinayang Mamimiss ka. mo yan, pre. Oh, Mamimiss mo yan, sinasabi ko sa'yo. superstar ka dyan eh. Hindi ka na gano. Kasi merong ng kwento niyan, varsity siya dati sa school. Nagsiman. Ano ang entry level sa seaman? Magano ka? Magwa-wiper ka. Bakal siya. Tik-tik Tik-tik-bakal. bakal. So kung gaano ka superstar ka dati okay, nalaki-laki mong tao, nagtitik-tik ka ng kalawang. Wala nang kinalaman. Pero with respect sa hindi ko minamalit yung trabaho nyo. Pero sinasabi ko lang, kino-compare ko lang yung laki ng ulo, yung mga lumaki ang ulo na batang varsity, tapos napunta sa ganong klase na trabaho na harap sa realidad ng buhay. Ayun. Na-check siya. Yung nga may kasabihan nga dyan, nag-pick daw nung high school. Oo. Pick ng high school. Tapos, Totoo yun. paglabas ng high school na wala yung angas. Kaya ang maganda dyan sa mga bata na nakikinig sa atin na nasa peak ngayon ng high school campus, crush ka, or varsity player ka ngayon sa school, high school or college, sobrang fame mo. I-maximize mo para matutunan mo yung game sa babae, sa tropahan. I-maximize mo na kahit hindi mo bembangin, pero i-maximize mo yung confidence mo. Makipag-usap ka na sa kanila. Aralin mo na unti-unti yung nature ng mga babae at lalaki dyan, mga tropa, no? So yung Para pag tapos mo dyan, pick ka pa rin, okay? yung pagpatol sa older women, part ba ng yon? Ng pag-maximize? Oh! Pwede, di I ba? would say, di ako kontra. Kasi nung panahon na 17 ako, 18, 19 ako, parang most men naman mag-agree. Comment down below nga kung may ganun din kayong fantasy that time. Ako, aminin ko, sumagi rin sa isip ko yung mga ganun older women that time. Fantasy yan ng mga kids ng mga batang lalaki gaya nating 18, 19. Magpapaka-transparent ako. Napagkukwentuhan din ng mga classmate naming likuran yan. Classmate likuran. Parang, tangina, ang hot na ito ni ma'am ganito, ni ma'am ganyan. May crush Ay, kang, oo nga, no? magkaka-crush kang teacher na High young school nga High school Oo. yun Young teacher mo na ang sexy, young teacher mo na ang ganda ng fittings, ng pagsuot niya ng uniform, and bata pa. So, mapagkukwentuhan. Naalala ko may teacher nga pala. Meron din akong teacher na ganyan, kwento ko na lang din. No?
Yung kaninang kinuwento ko behind the cam. Hindi ko na siya shoutout. Basta may grade 6, no, may teacher kaming ganyan. Siya yung pinaka lutang talaga sa lahat kasi medyo may itsura, bata-bata pa. Pero Nervyos. ha? Ano? Nervyos siya. Oh, tapos basta fitting talaga, tas thick siya pare, yung build niya hindi payat. Thick. Tas the rest, matatanda na. So, lutang talaga siya. Siya yung angat talaga. Fittings, ang laki ng boobs niya, yung puwet niya, malaki rin. Tas ang laki ng legs niya. Tapos PE pa siya, pre. So, sexy talaga yun. PE. So, ngayon, lahat talaga crush siya ng bayan, pre. Pati ako, syempre. So, kasi, syempre, kaya angat yung mga ganong teacher, yung mga, doon mo kasi makikita yung boobs talaga na develop na yung puwet din. Yung mga kaklase mo namang babae, medyo flat din. Yung parang di mo makita sa kanila na, wala pa, di ba? Gusgusin ba? Oh, wala pa. So, angat talaga sila pagdating sa babae, puta, magiging fantasy mo talaga eh. Alam mo sa sobrang fantasy niya, pre, crush siya ng bayan, meron akong kaklase nun. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Habang nagtuturo yung teacher namin na yun, pre, nagganon siya ng bago. Kasi yung upuan namin nun, may ganito, may table na, tas upuan, di ba? Alam mo yun, yung table, may table Armchair. na armchair. Nilagay niya Yaman naman na school nyo, ganun yung armchair. Sa amin kasi dito eh. Pag ganun. Nilagay niya yung bag niya dyan, pre, habang nagtuturo yung teacher namin na sexy. Nilagay niya dyan. Tapos naggalo. Katabi mo siya? Hindi ko siya katabi. Nandun ako sa kabilang table. Putang ina, kadiri yun. Katabi ko siya, gago. Buti walang classmate na ba't nilabas mo titi mo? Oo, nagjabol pare. Wala nagsumbong. Wala nagsumbong kasi ang magkakatabi nun, mga lalaki, tas yung mga babaeng bida-bida, nandun sila lahat sa harap eh. Kami nandun. Hindi kami na seating arrangement nun eh. Talagang umpo ako sa mga gusto ko. Nakikita siya ng tropa niya, tawa lang ng Oo, tawa. tawa lang ng tawa yung mga tropa. Tawa lang ng tawa. Doon ako sa likod. Sabi na, ano yan? Gago, tanginang to, si Raul. Hanggang sa tapusin niya, pre. Tapos, syempre, dahil bata tayo, cool yun eh. Tangina, sobrang rebelde nung ginawa niya. Gago, hindi cool yung para sa akin. Ay, hindi, ngayon na, matanda na tayo. Pero dun, at that Sa bata? moment, cool yun. Pre, parang, gago, tangina mo, rockstar. Oh, rockstar. Jackass. Hindi mo isiping gayahin, pero respeto ka. Parang ganun sa bata. Rockstar nga, ganun nga. Oo, kaya, totoo yun eh. Meron talaga tayong fantasy na, Pero wait, curious ako. Nakita mo yung mukha niya patawa-tawa siya. tawa lang, pre. Natapos niya ng ganun yun? Tapos niya. Di ba siyempre dudumihan mo talaga yung utak Kasi mo si nun, Raul talaga, kilala talaga siyang, kaya mas nakulan pa sa kanya nung that moment. Kasi kilalang si Raul nga tong classmate ko na to. Kumbaga parang nasa katauhan niya na kasi. Kaya hindi na na-weirdoan yung mga Hindi classmates niya. Pero kung ano yun, weirdong lalaki, tapos nagano, puta ma-weirdoan din talaga yung mga tao. Walang babae nakakita, nagsumbong. Wala, hindi naman. Kilala nila yung pag may classmate ako na panood, malalaman nila yun. Pero totoo mayroon talagang mga ganun, kumbaga fantasy talaga ng lalaki yung mga MILF ba, kumbaga. So going back, MILF na 34-year-old pumatol sa 18-year-old na varsity player ng isang college, no? O high school. Tingin ko parang high school pa yata yun. Senior high pa lang ata yun. Hindi, college na rin yun. Kasi 18? 16 sa panahon namin, ang 4th year high school, 16 eh. Oh, tapos senior, 'di ba? 17, 18, 2 years, 'di ba? Sa ano na yan, K-12 na yan. Pero sa panahon namin, college na yun. Second year college na yun. Pero Sa ngayon, senior high yun ngayon. Senior high school. Tama, senior high nga. Second, ang aga pala gumraduate dati, 20 lang, di ba? 20, kung magpa 5 year ka, di 21, di ba? Ngayon, ang pangit talaga ng K-12. Tangina, kasi pagka dinagdag mo yung dalawa, 22 na sila, 23 na, late na. Tapos saka pala mag-gather na experience. Para sa akin, late na yun pag sa working. Balita ko, tatanggalin na ba yun? Dapat nga Kasi Parang hindi ko siya pinaplano. nakitaan ng sense eh. Dagdag gastos lang siya, pre. Wala talaga. Walang sense. Tapos, yung mga company, hindi rin naman masyado ina-acknowledge yung 2 year na nadagdag. Oh, di ba? Hindi That's the point. Yun yung point kaya dinagdag nila yan. Kasi nga para daw makatipid sa iba. Respetuhin na ng company. Oo, hindi naman inano ng company rin eh. Hindi wala rin. Ang tingin ng company ngayon sa senior high graduate is parang gumraduate ka lang din ng high school. Nonsense. So, going back, 34-year-old pumatol sa mas bata, tang inang yan, sira na ba ulo mo? I mean, Pero kasi ang maano dyan, pre, di ba, ang komento natin sa
gusto ko ikaw mag-explain nito para maintindihan nila. Okay tayo sa di ba? Gusto natin yung 18 na babae sa 30 na lalaki. Ihalin tulad na lang natin sa kanila. 30 years old na lalaki, tapos 18 years old na babae, okay lang. Okay lang naman Ano pinagkaiba nun sa 18 na lalaki sa babaeng... Pare kasi ang pangit ng setup nila. Pero kung tutusin sa legal na usapin, wala naman tayong problema dyan. Hindi na naman makakasuhan dyan. Pero sa dynamics kasi noon, tangina paglalaro mo yung batang yan eh. Kasi hindi pa niya alam yan eh. Pero kung sa lalaki kasi, malilid na maayos niya yung babae niyang 18. Malilid sa tama. Pero pag babae kasi mas matanda, tangina 34, full of traumas yan. Oo. Ang daming problema niyan. Ilang edits na sinalo niyan, pare. Ang gulo ng utak niyan. And besides sa ganyan, napapansin ko mga most 35 women, 34. Kago batang lalaki talaga tinatarget nila. Ngayong era na to Ngayong era na to, batang lalaki talaga. And, nakikita ko yung point mo doon. Kasi nga, pag babae, pag lalaking matanda, more experience. Kumbaga, hindi naman tayo nag-accumulate ng trauma eh. Diba? Ang trauma natin is converted sa experience. Wisdom. So, yung babaeng 18, most likely, mas maganda nga naman yung buhay. I-compare mo sa na-accumulate na trauma na itong 34 years old, tapos itong lalaki, meron pang potential na maging, dahil nasa basketball siya, potential maging pro, baka hindi pa maging pro kasi nga, imbis na mag-concentrate siya dun sa career niya, which is magiging pro, mag-concentrate ka siya paano, at bakit ganito tong babae na to? Crazy na matanda. Di ba dun siya magpo-focus? Totoo. And pagdating naman sa future, so ito bang 34 years old na to, inaako niya na ba yung pagiging provider niya sa 18? Yun ang question ko ngayon. Kasi pag lalaki ka na mas matanda sa babae, 18 yung babae, matik, wala nang magsasabi sa akin, matik, mindset ko, ako ang puprovide dito. Sagot ko to. Now, my question dun sa babaeng 34 years old, mindset mo na ba ngayon na mag-provide dyan? Yun ang, yun ang question mo sa kanya. Kasi puro sure ako, hindi. Ang nakikita ko ngayon, dahil nga wala sa nature ng mga babae ang mag-provide, nandun sila sa investment. Gagamitin niyang investment tong may future na lalaki na to. Ako, kailangan natin iligtas yan. Ikaw, 34 years old na babae ka. Sabihin ko na, karamihan sa inyo mga 34 years old na babae, hindi nyo pa nga rin alam kung saan nyo dadalhin yung buhay nyo eh. Putang ina. Tapos ngayon magsasama ka ng 18 years old na lalaki? Gago, totoy na totoy pa yan. Kawawa! Babaliwin mo lang yung lalaki, kayong mga 34 years old na babae na marami ng cheese dog na naranasan. Imamanipulate mo nga yan eh. Naku, babaliwin mo talaga yung lalaki na yun. Mababaliw yun. Fucked up yan. Yung lalaki nga na lamang lang ng konti sa'yo, lamang sa edad, lamang din sa status ng konti sa'yo, sinukuan ka na nga eh. Ay, kag. Kasi crazy ka eh. Kaya sinukuan ka na. 18 years old na batang lalaki. Kawawa. Kailangan natin iligtas yan. Kailangan nating iligtas yan. Usapang legal, wala namang mali. Diba? Adults eh. Oo. Pero usapang... Kumbaga, ano nangyayari? in general, hindi na siya usapang legal. In general, nature-wise, di ba? Nature-wise, babae, lalaki, mas mahirap yung trabaho ng batang lalaki talaga. Nature-wise. Unstable kasi yung babae, pare. Oo. Especially pag trend tayo na babae, sobrang unstable yan pag di nagabayan yan, pre. Oo. Tapos siya pa maglilid ngayon. Oo, ganun talaga. Lalabas, ganun talaga eh. Ganun talaga, babata-batain niya talaga yun. Oo. Kung saan kayo kakain, siya maglilid na. Dito tayo. Dito alam ko, dito masarap. Laging ganun yun, pre. Napakadelikado. Napakadelikado. Pero, sasalungat naman ako sa inyo dyan, sa opinion dyan. Kasi kung ako tatanungin para doon sa batang lalaki, go niya lang. Kunin yung lesson. Sa perspective ng lalaki, syempre. Kunin yung lesson. Oo. I think bandang huli dyan, hindi pa rin magiging victim yung lalaki na yan. Gaya nga ng sabi mo. The more na nakakakuha tayo ng traumas, the more na nagiging wise tayo. So, I think pag natapos yung journey niya dyan sa matandang babae na yan, magkakaroon siya ng matinding wisdom at lesson sa buhay. At sabi ko sa'yo, hindi na uulit sa talantahin yan after that. Well,
agree ako kung itong lalaki na to nanonood ng Anti-Supot Podcast. Kailangan niya talaga. Kasi kung hindi, dahil nga, I have nothing against the school kung nasan siya galing, but, alam naman natin ng pinupugaran ng mga school na yan, di ba? Against yan sa mga ganitong klase ng mindset. Hanggat maaari, gusto nila ng lalaking, alam mo na, hindi ganito. Most likely baka hindi maging ganyan yung mindset Pabubuksan yan. Sana. Kasi nasa Sana. sports yan. Iba ang Sabagay. discipline ng taong may sports. Iba discipline ng taong may sports. Iba ang utak ng mga yan. Laging walang fog sa utak yan kasi laging pinapawisan. And besides, nasa manosphere na rin niya kasi sports nga yan. Although may mga beta sana. dyan, pero dyan yung pinakamas maraming na-open. Sa bagay. Sana. And also, by the time na mag-step up pa yan at maging pro yan, mapunta sa pro league, lalong maiirita yan sa ugalin ng trend tayong babae. Tapos marami pang numaligid na mas bata dyan. Mabubuksan Sana ma-realize isip na niyan. yun. Sana. Bagay. Mabubuksan isip niyan in the future. Tignan nyo. So- ako hindi naman ako nag-pro league ng basketball. Nabuksan isip ko. Yan pa kaya na mas maraming option. Sa bagay. Sana. So, dapat gawin niya, kumausap siya ng kumausap ng matatanda talaga. Kasi ang kinakatakot ko kasi power din ng babae ang magpa-in love gamit yung pussy nila eh. Kasi ang problema dyan, pero hindi naman natin sinasara yung pinto na magmamature nga yan. Pero ang risk kasi, hindi niya nga maihihiwalay pa yung kung nai-in love siya o talilibugan lang siya. Diba? Pagbata. Oo. Pagbata. So, may itsura pa, yung Oo. hot pa yung babae. Baka kakagawa nila ng mga pang mag-shota things. Alam mo yun, parang naisip niya nai-in love. Kasi yun ang problema sa lalaki pag sinabi mo sa sarili mo na mahal ko na talaga eh. Wala nang tama't mali sa'yo, di ba? Bulag na. Bulag na, gagawin mo na lang. Ang wini-wish ko na lang din, okay, at agree din ako kay sa Daudo na dahil na nga nagsisport siya, ganyan. And magpapadagdag lang din ng shield or safety para sa kanya is meron siyang kasama man lang doon sa basketball niya, ka-team niya na kahit pa paano mga malulupit din. Kasi kung siya, sabihin natin na matikas man siya, pero yung mga kasama niya doon, supot lang din, imbis na ma-realize niya, parang gusto ko lang tong i-game. Biglang may magsasabi ng mga karit, tangin na pare, chicks na nga yan eh. Di ba? Ang hot na nga niya, sige lang, ganun. Di ba? May mga ganun no? Kasi yung problema, so wag niyang iidoluhin kasi merong mga basketball superstar ang nalagay sa alanganin. So dapat hindi yun. Pero meron din mga basketball superstar na ang ganda ng pamilya. Panalo yung babae, ang ganda ng pamilya nila. So yun na lang, doon na lang siya. Total, isang mundo sila basketball Pipili siya ng model niya pagdating doon. Mabubuksan yan, naniniwala ako. Kasi 18 yan Wala namang magaling nung 18 pa, bihira lang naman. Especially kahit nga nung mga player na 18 dati, yung player talaga sa babae, nagme-mess up pa by that time By the time na mag-19 sila, 20, nagme-mess up pa yung mga Sa magagaling na bagay. player na yan. Diba? Minsan nga late pa yung atake ng messed up nila Pero yung isa, sikat sila na inaano rin yung babae na groomer, parang sila pa rin ngayon Sila pa rin ba? Bata nga ma? Oo. Yung dancer? Parang... yun lang. Bugoy? Ba't ba na? Diba? First, wala namang last name Oo, siya. Diba? Yung Sila pa batang- rin. Parang sila pa rin, no? Parang. Pero hindi naman kasi sobrang laki na agwat nun, pre. Ako. Ang downside lang nun, parang minor si Bugoy that time. Pero hindi malayo. Hindi, parang yung volleyball player, 20s, parang mga 23. Tapos si Bugoy parang 16 or 17. Kaya So, pwede pa kahit papaano. Parang binash lang doon kasi nga teenager si Bugoy. Sa yung babae is 20s lang naman. Sa bagay, Di malayo. Pero naman kasi ito pare, 34 to No. Ilang edad nun? Kasi ang... 16? Tama ba? Ang gap nila? 16. 16? Hindi mo laki. Laki. So, sa ganyang part, demonyo ba yung babae? Tingin ko kasi, hindi naman. Crazy lang talaga. Hindi din. Maybe, lack of option na lang. Kasi 34 na crazy ka, hindi ka napapatulan ng kaedad mo And, paano ba naman siya tatanggi sa batang may tsura na
magaling mag-basketball. I mean, paano siya tatanggi doon, di ba? Oo. Eh kung yun ang lumapit din sa kanya sa pagkakataon yun. I mean, nilapit ang pagkakataon eh. Or nilapitan niya yung pagkakataon, let's say. Tapos, alam naman niya sa sarili niya na yung same age niya na lalaki, bebembangin lang siya, di naman siya sasamahan. Mm. Saka mostly sa mga 30 talaga, may pamilya rin. Ikakabit lang siya. Kaya ang ending ng mga 30 babae, pare, mas bata ang lalaki lagi. Oo. May kilala ako na 37 yung babae, nagsinungaling pa nga dati, sabi niya 33. Tapos yung lalaki na inano niya, 23. Pero nabisto pala, 37 pala. O, tas 23 yung lalaki. Hanggang ngayon magkasama sila. Ganun lagi puntahan nila. Mga babaeng naransak na ng ethics, na tapos na babalik at babalik talaga sa mas batang lalaki. Kasi yun na lang yung pwede. Padaling utuin, walang pera, sasama talaga sa kanila, magre-rely sa resources nila. Investment nga eh. Ang ano ko lang dito kay tropa, tip ko lang sa kanya, sige, enjoy niya yan, yung relationship na yan, kasi nga, hot mama nga naman yan. Kumbaga, masarap talaga, di ba? Masarap naman, maganda yung babae. Ang ayoko lang sana mangyari sa kanya, pre, is, may mabuo. Makabuntis siya. Ayun, patay siya. At that age, pare. Patay siya. Kasi ito nga, nabalitaan na natin to eh. Kinontent ko nga rin to yung si Brittany Renner at saka si PJ Washington. Di ba tomboy yan si Brittany? Hindi pre, ano to, babae to? Basketball yan, di ba? Hindi, iba yun. Hindi basketball player to si Brittany Renner. Ano to? Kumbaga parang 304 sa internet. Kilala siyang 304 sa internet. Okay. Ang ginawa niya ngayon, nag-invest siya rito kay PJ Washington. Since high school, pinapanood niya, nanonood siya sa mga games niya, si PJ Washington. Kumbaga, ginugroom niya. Ngayon, nung nakapasok na sa NBA si PJ Washington, si PJ Washington, yun na, siguro, doon na siya, binigyan niya na ng clear na choosing signal ito si PJ Washington. Since si Brittany Renner, chicks talaga to, maganda, black siya pero may pagka-morena beauty, malaki puwet, malaki osus. Supot na lalaki, okay. Naging magka-relationship sila. At tapos, ang nangyari, okay lang naman sana kung nilaro lang ni PJ Washington. Ang problema niya, binuntis niya si Brittany Renner, pre. Tingnan itsura. Ito, nung binuntis niya na si Brittany Renner, after 3 months, dinivorce niya. Nagkinasal pa sila, pre. Pinirahan lang siya. Pinirahan siya, yan, no? Yan si Brittany Renner, ito si PJ Washington. Pinirahan lang si PJ. Oo. Nagpabuntis siya after 3 months, hiniwalay. Talagang planado. Biruin mo, 3 months after the wedding, nakipaghiwalay. Walang katotohanan yan. Yung 3 months. Oo. Kahit nga 1 year, 2 years, walang katotohanan yung pagmamahal mo na yan, yung kasal mo. Tama si Trump, dapat tanggalin yung reward sa babae. Pag nag-divorce. Kasi nga, katulad yung ginagawa na nilang scam eh. Tapos ang target nila, actually, hindi na bago to eh. Talagang sa NBA pare, maraming babae doon, mga 304s nga. Mga OnlyFans model. Tinatarget nila mga batang NBA prospect talaga. Inaakit nila high school para pagka nagkaroon ng contract ng NBA, okay, let's get official na tayo. Hanggang sa nila magpakasal, pagka nagbuntis, putang ina binibreak. Madalas na mangyari. Parang ginawa kay Kobe yan dati nung bata siya eh. Matandang babae din. Pero di naman niya nabuntis. Di ba safe? Walang makukuhang mga pera-pera sa kanya. So yun, kay tropa, tip ko lang. Kumbaga, enjoyin mo na lang yung relationship na yan, pre. Ingat. And yeah. So, ano sa tingin nyo, pare? Ano sa tingin niyo yung komento ninyo dun sa relasyon na yon? Comment down below. Interested kami sa mga feedback nyo dyan. And magbabasa tayo ng mga comments. Comment section. Repa pips natin dyan. So, last take ko doon, solution, tingin ko, wala namang problema. So, wala namang solusyon. Maybe, kung ikaw yung lalaki na bata, tapos may cougar ka ngayon, may sugar mamita ka dyan, maximize mo lang. Enjoy. Get the lesson. Huwag mo bubuntisin. Oo. At kung mahal mo talaga bahala ka sa buhay mo. Kung talagang legit naman yan at center nyo si God, God-centered yung relationship nyo, tama ba? Parang nasa gitna ninyo yung Panginoon. Why not? Sino ba tayo para mag-judge? Pero kung dahil lang sa libog yan, sa utog mo yan, mag-ingat ka.
Sabi ni Supreme Jow, ito no, sa unahan pa ng comment to, iba pala feeling kapag una ka. Nakaapoy-apoy siya. Si tropa. Siya yan. Replace 14, mahirap talaga magpakasal lalo kapag hindi ka pa handa talaga. Yeah. Sabi ni Tokwa and friends worldwide, if you want something you never had, you have to do something you never did. Ooh. Sabi ni Life Abundance 214, sinunod ko yung payo ni GOP na wag labasan. Pagdating ko sa office, binembang ko yung printer. Buti hindi nahagip ng CCTV. Gago! Sabi ni Juan Roberto on TikTok, Diabolical Hour, 10 p.m. to 2 a.m. Kaya pala dito sila laging nagiging emotional and wild kapag nakakainom na. Huwag kayong magtitiwala sa babaeng nalabas ng 12 onwards. 12 midnight onwards. Yung klase ng babae na yun is walang gagawing mabuti sa labas ng oras na yun. Do you agree? Agree ako. Dami ko na experience na ganyan. Unless- Pang-check nga yan, pre. Tapos sinabi, call center ako, malamang lalabas ako. Pero okay lang. Pero kung hindi, tangina, wag. Sabi ni Mike Lamar, araw-araw kami noon. Pero isang bembang lang kaya ko. Real talk. Pag sa bembang, mas agree ako kay Boss Josh na sa gabi. Tapos pag sa umaga, para lang pang cardio at wag labasan. At sa buhay naman, talagang ma-appreciate mo lang yung mga meron ka ngayon. Mga napagdaanan mo, positive mindset lang lagi. Sabi ni Magic Lampara, PM dapat para masarap ang tulog. Haha, stay cold mga sob. SP Podcast. Sabi ni Jeff Almighty, evening bembang masarap na pampatulog. Nawala na yung membership mo, Jeff ha. Mag-ano ka na ulit, mag-join ka na. Huwag mo nabasahin yung comment niya next time. Hindi, joke lang. Ay, tatampo si Jeff sa'yo. Joke lang. Sabi ni Cholo243, agree ako dito. Masarap ang tulog pag 10 p.m. pero medyo supot siya kasi unproductive ka na magdamag. Tama si GOP, mas maganda pag umaga tapos medyo bitin, nakaka-excite pag uwi ng bahay. Oh. Request lang mga sob, lagay kayo ng mga logo ng business sa baba para di na kayo mahirapan magsabi palagi na sponsor or i-type nyo na lang at gawa ng visuals. Actually, hindi naman kasi talaga sila sponsor. Tumutulong lang kami sa mga tropang yon, okay? So, kung di namin sila banggitin, wala rin sila magagawa. I mean, for the love lang naman yun. Codebreaker 07, balik nyo na ulit si Soplado. Oy, abangan nyo. Abangan nyo. Yun lang, abangan nyo. Actually, yun nga baka nga maging regular nga di ba? Pero regular guest. Ayun. Hindi na may ibig sabihin na kasi syempre malayo talaga. Lugi rin si Suplado dun kasi. Bulacan pa yun. Hoy, di ba pwedeng busy lang? Sabi ni Don Wonders. Si Don. Next. Pwede na ako. Ang dami next na. Nag-honeymoon pa kasi, tapos nag-update ng trainings ko. Hindi tayo papa-under. Sabi ni Don Wonders. Okay. Angas Tapos habang nagta-type to, nakaganon yata sa message niya. Nakaganon. Based sa mga lalaki or karamihan ng mga tito at tita ko, mostly di sila nakakapag-lead. Sabi ni Juan Roberto. Mahirap lalo kapag nakatira ka sa probinsya ng babae, imbis na dalhin mo sa probinsya mo, mas magiging masculine ang mga babae kapag nasa tarimang lupa nila sila tumira. Based sa nakikita ko sa mga galaw ng tita ko sa asawa nila, including my mother. Sorry, mother. Well, totoo yun. Sinuggest ko nga to. Alam mo, may tropa ako na asawa niya, nagkakaproblema sila lagi sa mga selosan. Kasi, yung babae nga, nandun sa city niya. Kaya ngayon, sinuggest ko dun sa tropa kong lalaki, alisin mo kasi siya dyan sa city niya. Pag dumating yung tamang panahon na makabangon ka na, umalis ka sa city ng babae. Doon mo dalhin sa city mo, or wala sa city nyo parehas. Doon kayo bumukod. Kasi every time na magtatampo yan, tatawagin yung mga barkada niyang demonyo, mga diabolical diablo na gagawa sila ng mali, di ba? Yeah. So I think dapat wala sa tarima parehas. Yeah, agree. So yung mga pare, comment down below. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Sabot Podcast, babalik kami. Another day is gone. Awen. Don't far away. Shirt lang na To stay. walang pake. Payat ako ngunit yung pulsa malaki.
Boy AOP Etasetat si Eko parang sumakay ng Lambo Walang preno, kala mo si Lando Norris Pag ako nagmamaneho Mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip